Isang magandang araw pong muli sa ating lahat at sumating muli ang pagpapara sa atin. Magpanig kayo ng Pinas naroroon. Nangungumusta po ang Makatang Tambay sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayo. At siyempre ito si Makatang Tambay. Ang puhunan lamang ay mga logic ng buhay. Kaya pagkatapos mo i-subscribe, edi panoorin mo naman. At alamin mo kung ano ang meron ay Makatang Tambay. Tatapusin na raw ang investigasyon sa Senado tungkol sa Pugo. Kanina habang ini-interview ni Kabayang Noliboy de Castro si Senator Rizal, nakikita natin na pagka yung itinatanong niya tungkol dun sa panggigigil ni Senator Bato at paulit-ulit na binibigyan din na pagsulpot ng isang sumbing testigo sa tungkol sa Pugo at ang kaugnayan nito kay Alice Go ay tila umiiwas siya, Senator Rizal Tiveros, nung tanungin na kung bakit gigil na gigil si Senator Bato nang sabihin nito na nung 2 bisis magtungo itong sinasabi nilang dahil nga sa unang pangalan nito pinatay yung sarili nito, nag-suicide di umano. Tungang si Miriam o si Jessica Francisco. Kahit sila nga nalilito kung alin ito yung original na pangalan nito. Basta ganun ang pangalan na binabanggit sa hearing, binabanggit nila. At yung 2 pagtungo nga nito sa detention facilities ng Campo Crame na 2 ulit at dinadalaw nga si Alice Go. Sinasabi ni Senator Bato, imposibleng basta ka lamang papapasukin doon nang wala ka talagang mahalagang sadya o kaya may kakilala ka na importanteng tao para makapunta doon. Huwag ka magsisinungaling, sabi nga ni Senator Bato. May nakaarating sa aking impormasyon na kaya ka nagtutungo doon. Gusto mong papirmahin sa isang affidavit si Alice Go na yung affidavit naglalaman na isinasangkot dito si dating Pangulong Duterte, si Senador Bongo at Senator Bato de la Rosa, sabi niya, at isang general na umano'y nasa likod ng Pugo. Pagka yung itinatanong ni Noliboy de Castro kay Senator Rizal Tiveros, lumalayo siya ng topic. Pag kasi inuulit-ulit niya sa pagtatapos huling hearing ng aming tungkol sa Pugo, kailangan kahit pa paano medyo may katotohanan naman kami lahat, mabuo yung kanilang buong conclusion, nakabuuan ng kanilang pag-imbestiga tungkol sa Pugo. Ganun yung mga sinasagot niya. Gusto nating bigyang linaw sa vlog natin ito. Kung napapansin ninyo, lahat ng mga testigong hinuhugot nila, mga nakakulong. Kung natatanda nyo isang testigong ang sentensya nga lifetime ang sentence yung dating official agent ng Bureau of Custom. Diba? Kung bagay wala ka na ritong ikakaso wala ka nang ihahabol dito kung ano man ang sabihin nito na totoo man o hindi sa investigasyon na dinidinig nila. Wala ka nang magagawa rito, nakakulong na ito. At kung bagay ang tawag lang dito, ipapatayin na ito sa salitang kanto. Yun yung kanilang mga testigo at saka yung testigo pang 2 na mag-inmit sila sa Gabon, pumatay umano di umano na iniutos ni Pangulong Duterte sa 3 Chinese drug lord. Bilanggo rin ito. Napansin nyo ba't itong ang huli? Masasabi nating sumbi naman itong nakuha nilang testigo. Jessica Francisco nga. What? Kaya natin nasasabi ito na napapansin natin o napaghahalata natin na
yung ending nung kanilang ginagawang pag-imbestigasyon sa hinaba-haba tungkol sa Pogo, mukhang sa kanila bumabalik, sa kanila sumisipa. Kung sino man yung may kagagawa na pinipilit na imbestigahan ito para lamang sa huli idawit ng dating Pangulong Duterte. At ito sila Senator Bongo at kasi Senator Bato de la Rosa. Yun yung ating nakikita rito. At ngayon kaya natin sinasabi na tila bumabalik at sumisipaan sa kanila yung mga pangyayari sa mga kalokohan nila, sa mga sinisimot nilang mga testigo. Mukhang sa kanila bumabalik, nagbubumerang sa kanila. Kasi napupunta na rin sa isang opisyal di umano ng Malacanang, yung nag-uutos dito sa Jessica Francisco na itong zombie na witness o resource person na ang nangyayari kaya ito nagbabalik-balik at malakas ang influensya nagkakapaglabas-pasok dun sa detention facilities ng Campo Crame dahil nga may opisyal ng Malacanang na nag-uutos dito para papirmahin si Alice Go ng isang affidavit niya na katulad ng nasabi ko nga nagdadawit kila dating Pangulong at sa dalawang senador at isang general. Ngayon, itong pag-interview kanina, parating binibigyan din at inuulit-ulit. Kahuli-huli ang hearing na pagtatapos. Bakit hindi natin ito pagtutuunan ng pansin o gagawing highlight sa vlog natin ito? Mukhang nahalataan nila na yung hinaba-haba nung kanilang investigasyon ay sila napapasama, sila yung nababaon. Pero may nakikita natin na hokus-pokus ito, mikos-mikos, o kumbagay muro-muro. Kasi nga, ang pag-imbestigan pa lang ito, hindi naman talaga lehitim o legit na talagang gusto lamang bigyan ng hustisya kung mayroon man mga naargabyado dun sa mga illegal activities o kriminal na gawain sa loob ng Pogo. Kundi meron lang sila ditong gusto palang ibaon at idiin. At ito nga yung dating Pangulong Duterte at yung mga kasama nito sa kanyang administrasyon. Ganito yung lumilitaw dito. At ngayon, nakikita nga ni Senator Rizal Tiveros na mukhang napapasama lalo. Halip na yung Malacanang na nagtutulak na ipahamak ang nakalipas na administrasyon, sila itong mukhang nababaon dahil sa mga testigong mga piki na kanilang mga hinihila at kinukuha dyan sa hearing na kanilang isinasagawa.